Based on what we're experiencing right now, parang hindi eh. Diba? Considering the amount na inallot for that project, parang hindi siya effective. Patuloy na nararanasan ang matitinding pagbaha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayon kay Mark na taga Montalban, Rizal at nasa Maynila ngayon para pumunta ng ospital, hindi ramdam ang pagbabago sa sitwasyon ng baha sa bansa. I've heard we have flood control projects, pero parang hindi siya effective, no? Ganito rin ang sentimiento ni Andre na tuloy sa trabaho kahit masama ang panahon. Hassle kasi nga baha, tapos syempre may risk ng sakit ng magkasakit lalo na leptospirosis tapos syempre hindi sure kung makakasakay ba or what, kung may babiyahe, pero wala kailangan. Maging ang mga estudyanteng ito, pansin na may kailangang pang-ayusin, partikular na sa Taft Avenue para mabawasan ang bilis ng pagtaas ng tubig. Kailangan kasi ng paano yun yung drainage, parang pa-upgrade din. Ngunit ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, simula nang magsagawa ang pamahalaan ng mga flood control project noong 2022, malaki na ang naging bentahe nito sa iba't ibang komunidad. I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na isinagagawa namin are providing immediate relief. Dito sa lungsod ng Maynila, mayroong isinusulong na drainage master plan ang city government bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Kami sa lokal naman talagang meron na kaming master plan ng drainage that would cost us about hundreds of billions. It will not happen overnight, but that's our solution to the flooding. This will take time and resources. Ayon sa alkalde, kasabay ito ng tuloy-tuloy na dredging sa mga creek at declogging ng drainage system. Inaasahan na rin magkakaroon ng catch basin sa ilalim ng mga parke at kalsada kung saan po pwedeng mag-pump out ng tubig baha gamit ang mga gumaganang pumping station. Siniguro naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang depektibo sa kanilang mga hinahawakang pumping station sa buong Metro Manila. Lahat po ng pumping stations, hindi lamang sa Manila City, kundi sa buong Metro Manila na under ng MMDA ay gumagana po. Lahat po yan functioning. All 71 pumping stations po na under sa jurisdiction ng MMDA ay gumagana. Samantala, pagtitiyak ng DPWH, tuloy-tuloy ang mga isinasagawang flood control projects kung saan higit 5,000 sa mga ito ang kasalukuyan ng ipinatutupad sa buong bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.